Genesis Kapitulo 38. At nangyari ng panahong yaon, na humiwalay si Juda sa kanyang mga kapatid, at nagdaan sa isang Adalamita na ang pangalan ay Hira. At nakita roon ni Juda ang anak na babae ng isang Kananeo, na tinatawag na Sua, at kinuha niya at kanyang sinipangan. At Nagel-ihi, at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang At Nagel-ihi uli, at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Onan. At muling Nagel-ihi at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Sela, at si Juda ay nasa sa Chezib nang siya'y manganak. At pinapag-asawa ni Juda si na kanyang panganay, at ang pangalan niya ay Tamar. At si na panganay ni Juda, ay naging masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay ng Panginoon. At sinabi ni Juda kay Onan, sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid, at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa, at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid. At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi, at nangyari, na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, ay pinatutulo niya sa lupa, nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay rin naman. Nang magkagayoy sinabi ni Juda kay Tamar na kanyang manugang na babae, manatili kang baw sa bahay ng iyong ama, hanggang sa lumaki si Sela na aking anak, sapagkat sinabi niya, marahil ay hindi siya mamamatay ng gaya ng kanyang mga kapatid. At yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ang maraming araw, at namatay ang anak na babae ni Sua, na asawa ni Juda, at nag-aliw si Juda, at umahan sa Timnath sa mga manggugupit sa kanyang mga tupa, siya at ang kanyang kaibigang si Hira na Adalamita. At naibalita kay Tamar, na sinasabi, narito, ang iyong biyenang lalaki ay umaahon sa Timnath upang pagupitan ang kanyang mga tupa. At siya'y nag-alis ng suot pagkabaw, at nagtakip ng kanyang lambong, at pagkapagtakip ay naupo sa pasukan ng aning, na nasa daan ng Timnath, sapagkat kanyang nakikita, na si Sela ay malaki na, at hindi pa siya ibinibigay na asawa. Nang makita siya ni Juda ay ipinalagay siyang patutot, sapagkat siya'y nagtakip ng kanyang mukha. At lumapit sa kanya, sa tabi ng daan, at sinabi, narito nga, ipinamamanhik ko sa iyo na ako'y pasipinggan mo sa iyo, sapagkat hindi niya nakilalang kanyang manugang. At kanyang sinabi, anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin? At kanyang sinabi, padadalhan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawon. At kanyang sinabi, bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa may padala mo? At kanyang sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kanyang sinabi, ang iyong singsing, at ang iyong pamigkis, at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang ipinagbibigay sa kanya, at sumiping sa kanya, at siya'y nagel-ihi sa pamamagitan niya. At siya'y bumangon, at yumaon, at siya'y nag-alis ng kanyang lambong, at isinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagkabaw. At ipinadala ni Juda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan, na Adalamita, upang tanggapin ang sangla sa kamay ng babae, datapwat hindi niya nasumpungan. Nang magkagayoy kanyang itinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, saan nandoon ang patutot na nasa tabi ng daan sa aning? At kanilang sinabi, walang naparitong sinumang patutot. At nagbalik siya kay Juda, at sinabi, hindi ko nasumpungan, at sinabi rin naman ng mga tao sa dakong yaon, walang naging patutot rito. At sinabi ni Juda, pabayaang ariin niya, baka tayo'y mapahiya, narito, aking ipinadala itong anak ng kambing at hindi mo siya nasumpungan. At nangyari, na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang, ay naibalita kay Juda, na sinasabi, ang iyong manugang na si Tamar ay nagpatutot, at, narito, siya'y buntis sa pakikiapid. At sinabi ni Juda, siya'y ilabas upang sunugin. Nang siya'y ilabas, ay nagpasabi siya sa kanyang biyenan. Sa lalaking may-ari ng mga ito, ay nagdalang tao ako, at kanyang sinabi pang, ipinamamanhik ko sa iyo, nakilalanin mo kung kanino ang mga ito,
ang singsing, ang pamigkis, at ang tungkod. At nang nakilala ni Judah, at sinabi, siya'y matuwid kaysa akin, sapagkat hindi ko ibinigay sa kanya si Sela na aking anak. At hindi na niya muling sinipungan pa. At nangyari, na sa pagdaramdam niya, na, narito, kambal ang nasa kanyang tiyan. At nangyari, nang nangganganak siya, na inilabas ng isa ang kamay, at hinawakan ng hilot at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula, na sinasabi, ito ang unang lumabas. At nangyari, na pagkaurong ng kanyang kamay, na, narito, ang kanyang kapatid ang lumabas. At kanyang sinabi, bakit nagpumiglas ka? Kaya't tinawag ang pangalan niyang Phares. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, na siyang may sinulid na mapula sa kamay, at tinawag na Zora ang kanyang pangalan.